Naging makulay ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa lokal na posisyon. Mayroong labanan ng magkakapamilya at mga dating magkakampi pero ngayoy magkatunggali na. At bukod sa celebrities, ilang vloggers din ang naghahain ng kanilang kandidatura. Para himayin yan, magkakasama natin Professor Dennis Coronacion, ang chairperson ng UST Political Science Department. Magandang tanghali po sa inyo, Prof. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Cheryl. Magandang tanghali rin sa inyo mga taga-subaybay. Prof, unahin po natin itong labanan sa Maynila. Ano ang nakikita mo sa pagbabalik ni Yorme Isko Moreno sa Maynila? Magiging malakas pa rin ba ang laban niya? Well, yun nga po ang isang malaking katanungan patungkol sa kanyang pagbabalik. Pero malinaw doon noong siya ay umalis at tumakbo bilang Pangulo noong 2022, na wala sa kanya yung makinarya na doon sa City of Manila na nakatulong sa kanya upang siya ay sa kanyang political career at saka nakatulong sa kanya na mailuklok siya noon bilang alkalde ng siyudad ng Maynila. So yung partido niya noon na Senso Manileño, isang makinarya na nakatulong sa kanya ay wala na ngayon. So medyo hindi natin masabi pa kung yung pagkawala nun ay maaaring kumbaga man maging damaging sa kanya o kaya mananatili yung kanyang popularidad sa ilan sa mga lugar sa City of Manila. Malaking magiging factor kung paano pinamunuan ni Mayor Lacuna ang Maynila. Tama kayo dun siyempre isa yon sa mga pagbabasehan ng mga voters ng City of Manila kung ire-re-elect nila yung kanilang incumbent mayor. Kumusta ba siya bilang isang alkalde, in the past 3 years? Siya ba ay naging mabuting mayor o hindi? Of course, may mga ilang issues na kinasangkutan ang kanyang pamunuan. Kagaya na halimbawa sa yung usapin ng health permit na may kinalaman sa aming universidad, halimbawa sa UST, naging malaking usapin yan sa amin. At doon naging maugong, dapat ba natin iboto tumuli or hindi? So yun, may mga issues po na dapat sigurong kaharapin ng incumbent mayor at maaaring yun naman ang exploit ng gustong bumalik na si former Mayor Isko Moreno. Isa pang mainit na labanan ang Duterte versus Nograles sa Davao City. Kakalabanin ni dating Cabinet Secretary Carlo Nograles ang dating boss na si former President Rodrigo Duterte sa pagka-mayor. Ano po ang Oo nga po nakikita nyo sa labanang ito? Tama ho kayo dyan. Well, alam naman natin na yung Davao City, may stronghold dyan yung Duterte family. Kilala yan na bailiwick nila, baluarte nila yan. And ang ginawa ng mga nais kalabanin yung Duterte family, I think 2 or 3 families yung nagbuo ng alyansa upang subukang kalabanin yung kalakasan ng Duterte family diyan sa Davao City. So we don't know kung ano magiging resulta niyan, but I think siguro at the moment siguro mas nakalalamang yung Duterte family kasi nga sa napakatagal na panahon sila ang humawak ng Davao City at hindi nila yung binitawan. In fact, nagkaroon pa nga ng ugong-ugong na balita noon na tatakbo ba si former President Digong Duterte bilang senador. Siguro nagdulot rin yun ng kalituhan ng mga nakaraang araw. Pero ngayon nagsettle na yata siya bilang kandidato sa pagka-Davao City Mayor. So Pero yun, interesting yan. kahit na po masasabi nating baluarte ito ng mga Duterte, dapat bang maliitin ng mga Duterte ang mga Nograles? Ay, hindi po kasi it's in fact a serious it's going to be a serious fight kasi malaking pamilya rin naman yung nagtulong-tulong, nag-alyansa upang kalabanin ng Duterte family. So they're going to put in all their resources, their political network and their machinery. Pinag-combine nila yan upang kalabanin ng Duterte family. So let's see Hindi kung po yung ito. alyansa ngayon ay would be enough to topple down
the Duterte family. Hindi puwedeng, maging, masyadong kampante dahil That's kumbaga, masasabi po ba natin, Prof, na ang mga Nograles na siguro, makonsidera na isa sa talagang pinakamalakas din na lumaban sa mga Duterte? Tama ho kayo diyan, yan ang mga political heavyweights, ng, Davao Region ano. Kaya interesting 'to kasi mga mabibigat na pamilya ang naglalaban-laban. Pero at the same time mapapaisip ka rin, bakit nga ba limitado ang mga kandidato sa mga political dynasties? Sila lang ba marunong mamuno? Sila lang ba magagaling mamuno? Wala na bang iba diyan na, hindi kilala pero may potential naman na mamuno. So, mapapaisip ka rin na kapag puro na lamang mga political dynasties ang naglalaban-laban. Puntahan po natin itong magkakapamilyang maglalaban-laban sa eleksyon. Kagaya po sa Makati, maglalaban sa pagka-mayor ang magbayaw na sina Senador Nancy Binay at Congressman Luis Campos. Sino ho kaya Tama ka, mananaig? no? Umakyat, tatakbo bilang senador Mayor Mayor Abby. Mayor Abby Binay, tapos tatakbo naman bilang mayor naman yung si Senador Binay. So ang mangyayari sila magkakalaban, pero either way I think wala naman yatang bad blood sa family nila sa nangyayaring competition na 'to. So at the end of the day, I think the Binay family is still going to win kasi ibig sabihin na perpetuate pa rin nila yung kanilang pamilya sa kapangyarihan at the power stays within the family. So, victory for the Binay family at any rate. Professor, sa Taguig City naman po, kapansin-pansin na hindi katiket ng re-electionist po na si Mayor Lani Cayetano ang bayaw na si Direk Lino Cayetano. May epekto po kaya ito? Oo, kasi makikita mo kung sino may upper hand sa dalawang magkatunggaling magkamiyembro, no? Ng pamilya Cayetano. So, apparently, dahil ang nakaupo diyan ay si Mayor Lani Cayetano, so siya yung nakalalamang na kumpara sa kanyang bayaw na si Lino Cayetano. So ang tanong na lang diyan ay sino ba ang mas pipiliin ng mga taga-Taguig between the two members of the Cayetano family. I don't know, hindi ko lang alam yung kung meron bang bad blood between these two family members. Kaya sila ay tumatakbo. But this is a common phenomenon especially nowadays kasi limitado lamang ang mga posisyon sa isang lokalidad. Kaya posible na sila yung naglalaban-laban. So yung mga members ng the same family, sila because of the limited number of positions in a given locality. Sa San Juan naman po, susubukang kalabanin ng political party ng mga estrada na puwersa ng masang Pilipino si Mayor Zamora. May chance kaya po ang basketball legend na si Philip Cesar laban sa isang Zamora? Malalaman pa ho natin, mahirap masabi pero again, just like I said before, ang incumbent ay parating nakalalamang kumpara sa isang challenger doon sa incumbent. So I think it's going to be may upper hand na o nakalalamang na yung si Mayor San Juan Mayor Zamora as opposed to his opponent. Although I think nag-establish rin naman ng political career diyan si Philip Cesar. Kaya nga lang syempre once ang isang incumbent na-consolidate niya na yung kanyang power at na-secure niya na yung kanyang position, more often than not it's quite hard to to oust an incumbent mayor or an incumbent leader. Hindi rin po nawala ang political dynasties. Kanina na-touch nyo na po ito, no? At celebrities nitong filing ng COC tulad po ng mag-iinang Vilma Santos, Luis Manzano at Ryan Recto sa Batangas. Sabi naman nila, desisyon ng taong bayan kung sino po ang iboboto. Pero ano ang nakikita nyong pros and cons ng political dynasty? At panahon na ba para magkaroon po ng malinaw na batas laban dito? Well, for the longest time, I think since the time that we ratified the 1987 Constitution, our Congress has not enacted an anti-dynasty law.
which is what the Constitution requires. So in the absence of a anti-dynasty law, talaga naman ine-exploit ng mga political families and dynasties yung sitwasyon natin. That's why nowadays we can see itong mga dynasties na tinatanggal na yung kanilang mga limitasyon na inimpose na sa sarili nila noon. Ano? Kasi nung mga nakaraang eleksyon, kumbaga man nahihiya pa sila na sabay-sabay patakbuhin yung lahat ng miyembro ng kanilang pamilya in various positions in a given locality or local government unit. Pero ngayon, itong nakita natin sa filing ng COCs ngayon, sabay-sabay na sila. So nawala na yung inhibition, nawala na yung kahihiyan, at pilit nilang ginagawang norm o ginagawa nilang accepted na yung na yung mga tao iboboto nila sabay-sabay yung mga miyembro ng dynasties. So this is a new phenomenon in an old phenomenon. The old phenomenon is that there have been political dynasties that have dominated our political landscape. Pero ang bago dito is wala na silang limitation sa kanilang sarili. By allowing all of their family members to run in various public positions. So ito yung bago doon na nakapaloob doon sa lumang phenomenon na pag-emerge na pag-dominate ng mga political dynasties. Tingin ko nga gaya ng nasabi ko kanina, this is part of the phenomenon in Philippine politics na kung saan patuloy na nag-i-increase in terms of size itong mga political dynasties and mas kumukonte yung kanilang mga options. That's why you can see some of them or most of them running as party list candidates, or if not, pumupunta sila sa Senado. So patuloy sila naghahanap ng mga iba't ibang posisyon upang matakbuhan nila kasi doon sa kanilang locality ay sikip na. Kasi marami na sila na tumatakbo na miyembro ng kanilang mga pamilya. Maraming salamat, Professor Dennis Coronacion ng UST Political Science Department. Magandang hapon po.